bago tayo dumako kila Marcoleta, ito muna ang puntahan natin, no? Ayan, yung China mga kababayan, nagpapa-victim effect na naman po, parang mga Duterte talaga mga galawan nito, eh, no? Iisa lang ang galawan nila. Oh, pa-victim effect mga boss. Sabi nung spokesperson ng China Ministry of Foreign Affairs, sinabi to kahapon, December 23, 2024. The Philippines, by bringing in these strategic offensive weapons, no, is enabling a country outside the region to fuel tension and antagonism in this region and inside geopolitical confrontation and armed race. Ito po ay kaugnay mga kababayan doon sa na-vlog natin nung isang araw na ang Pilipinas po ay naghahanda na maglagay ng mga mid-range. Ano po? Diyan po malapit sa West Philippine Sea o mismong West Philippine Sea na yata. Ito po mga kababayan para sa akin ay pagpapakita po ng tapang, pagpapakita po ng paglaban no ng Pilipinas mga bossing para po sa ating karapatan diyan sa West Philippine Sea na hindi po ginawa nung tatay ng mga DDS mga bossing. Ngayon po nagrereklamo na sila. Ngayon po talagang masanay na po kayo na magiging maingay po ang West Philippine Sea dahil umaalma na po ang Pilipinas mga kababayan. Hindi ho kagaya nung dati, nung panahon ng dating Pangulo, wala yun. Puro laway lang ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Pagtatanggol sa West Philippine Sea, parang gusto na nga ipamigay eh. Di ba? Oh, kung ano sabihin ng China, sunod-sunuran lang tayo. Gusto nyo ba yun? Ang pinangako sa atin ng ating mga ninuno, ang pinangako sa atin ng ating mga bayani, ang mamatay ng dahil sa Pilipinas. Kulang man, hindi man sapat ang ating mga armas panlaban sa kanila, ipagtatanggol natin ang ating teritoryo. Hindi natin hahayaan na makuha ng ibang lahi ho. Kaso munti ka na ho mga kababayan. Munti ka na ho nung panahon ng 2016 hanggang 2022 sa pamumuno ng dating Pangulong Duterte. Biruin nyo ho yung mga K-Sand o yung mga Sandke diyan, nilalagpasan na ng mga helicopter ng China. Ano? Lumalagpas na sila sa teritoryo ng kanilang nirorondahan. Pumapasok na po sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ang sagot pa din ng dating Pangulo, buhangin lang naman yan. Lupa lang naman yan. No? Hindi po yun yung usapan doon, mga bossing. Ang usapan po, mga kababayan, lumagpas ka sa teritoryo ng Pilipinas. Pumasok ka ng illegal sa teritoryo ng Pilipinas. Pag hinayaan po natin yung mga ganun, mga kababayan, ano mangyayari? Susunod niyan, kung 1 milya ang nilagpas, susunod niyan 3 milya. Pag hinayaan pa din yun, okay lang pala sa Pilipinas. Pasok tayo sa Zambales, pasok tayo ng Palawan, pasok tayo ng Maynila, rondahan natin kasi hindi umaalma ang Pilipinas. So ngayon, iba na po ang presidente, iba na po ang gobyerno ngayon. No? Ang gobyerno ay para sa mamamayang Pilipino. Ang gobyerno ay para sa Pilipinas na po, hindi na po para sa China, mga bossing. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, tubig lang yan, sabi ni Dugong. Ngayon po, iba na. Ang gobyerno po ay para sa mamamayang Pilipino at para sa Pilipinas na po. Hindi kagaya dati, ang gobyerno natin, muntik pa tayong maging probinsya ng China. Di ho ba? Kumakalat, lumalaganap na nga yung mga paskel ng Pilipinas, probinsya ng China, yung mga poster, yung mga tarpaulin. Baka masaya pa nga ang dating Pangulong Duterte doon. Sumagot naman po dyan, mga kababayan, ang Department of National Defense sa pamumuno po ni Inday Sara Duterte ay hindi pala pinayagan yun. Imagine niyo yun yung gustong yun yung gustong makuhang posisyon ni Inday Sara Duterte. Department of National Defense Secretary. Ano na lang kaya kung ipinagkatiwala kay Vice Presidente yung pagiging National Defense o DND Secretary. Ano tingin ninyo mga kababayan?
Ako nakikita ko malamang walang ganyang almahan, 'no? Walang ganyang, sagutan diyan sa China, sa West Philippine Sea. Bakit ho? Eh, siyempre gagawin lang ng ating Vice Presidente kung ano yung ginawa ng dating presidente. Oh, 'di ba? Pansin niyo naman ho mga kababayan, simpleng, pagsabi lang na, "Amin ang West Philippine Sea." Hindi masabi ni VP Sara. Bakit ho? Kawawa siya sa China, 'no? Magagalit sa kanya itong mga ito. "Eh, yung tatay mo bakit gano'n, sumusunod lang sa amin dati, ngayon ikaw kumakalaban ka." Kapagka yung naging sagot niya, pro-Pilipinas. 'Pag naman ho sumagot ang Vice Presidente ng pro-China, yari naman yung 2028 election niya, 'di ho ba? Kaya minabuti, minarapat ng ating Vice Presidente, no comment na lang. Hanggang ngayon ho, hindi mo mapipilit 'yan na sumagot o magkomento para po sa West Philippine Sea. Hinding-hindi mo po mapipilit 'yan mga kababayan. Itaga niyo po sa bato. Nandiyan na 'yan, no comment na 'yan. Walang pupuntahan, eh. Ano, 'pag sumagot ng pro-China, lagot yung 2028 election. 'Pag sumagot ng pro-Pilipinas, lagot sa China. O sinagot naman po ni Secretary Gilberto Teodoro, mga bossing, ang sinabi dito, "The deployment of US mid-range missile asset to the Philippines in the context of joint exercises are completely legitimate, legal, and beyond reproach." No? The Philippines is a sovereignty state, not the Philippines is a sovereign state, not any country's doorstep. Pinamumukha kasi ng China, naku, pinapapasok niyo lang ang Estados Unidos diyan, et cetera. Hindi po, para sa atin po, 'no? Para maging, ano po natin 'yan, sandata, oo. Para kapag talagang inaping-api na tayo, alam nila na hindi tayo pagagapi. 'Di ho ba mga bossing? Iwanan na muna natin 'yan. Dito tayo sa mas maiinit ho mga bossing. Oh, dito tayo, naku po, yung idol na pastor nung mga DDS, Roel Sarmiento, Maria Fit, Delia Rosario, Joy Ligaya, Joy na, Ligaya pa, Mary pa, Christmas to all. Oh. Angeline Collado, Lily Pueblo, shoutout sa inyo, at Lovely Dominguez.